Magandang gabi muli mga kapatid. Muli tayo po ay nagpapatuloy po sa ating pag-aaral po sa aklat po ng Genesis. Ah, Kailangan talaga po nating pag-aralan ng buong banal na kasulatan, ano po? Mula Genesis hanggang Apokalipsis para malaman natin kung ano yung tinuturo ng Diyos sa atin. Kasi ang Biblia po ay mensahe ng Diyos sa atin. So, kailangan natin maunawaan kung ano mensahe ng Diyos sa atin. Ang mahirap kasi sa ibang nagbabasa ng Biblia, meron na sila sariling kaisipan sa maisip nila at pilit nilang isinasaksak ang Biblia para patunayan yung kailang maling kaisipan. Hindi gano'n. Ang anumang bagay na ating paniniwalaan ay yung nakita nating itinuturo ng Banal na Sulatan. Kung anuman po ang bahagi ng ating dapat nating paniwalaan, ito yung pinatutunayan ng Banal na Sulatan. Hindi yung meron kang pinaniniwalaan tapos gusto mong patunayan sa Biblia, mali yun. Kailangan ang ating pinaniniwalaan isang bagay na napatunayan natin itinuturo ng Biblia. Yun po ang malusog na paniniwala. Ito yung paniniwala natin, hindi galing sa sarili nating kaisipan. Ito yung nanggagaling sa salita ng Diyos. So dito po sa ating, batiin mo na mula sa iba't ibang wika. JT Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Cagayan Valley, na ibang grabe kada kayo amin kakabsat. Dito sa diha sa Mindanao, sa Visayas, maayong gabi sa inyong tanan, mga igsoon. Ito nang po sa Bicol, marahay na bangki sa Indugabos o sa Inyugabos, sa Sorsogon. At dyan po sa Pangasinan, Santo Sialabi. Dito po sa Carabao Island, mayad at gabi. Dito na po sa amin, Maya Pabengi. Yan ang mga pagbati. Wala pa ako ibang natutunan. Yun lang po muna. So, ito pong bahagi ito ng Genesis kasi, kung babasahin mo, parang kasaysayan lang. Pero actually, ito na unti-unting paglalahad ng Diyos sa kanyang plano. Dito na simula ng pagganap ng Diyos sa kanyang plano. Unti-unti yun eh. Ang mababa sa mga panahon, hanggang sa dumating sa takdang panahon, ang kanyang bugtong na anak. So, meron takdang panahon. Sabihin, meron talagang plano ng Diyos kung kailan darating ang Panginoon, ayon sa laman. Dito po sa Galatians chapter 4, ano po, hindi ko nagkakamali, verse 4, but when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. So may plano siya. So ito yung kanyang unti-unting ginagawa hanggang dumating ang takdang panahon na ang ating Panginoon ay nagkatabang tao at nanggaling po sa bansang Israel. So dito po sa Genesis chapter 40, si Joseph ay nabilang ko. Pero dahil si Joseph ay nasa kanyang Diyos, sasama niyang Diyos, nasa kanya pag-iingat at pagpapala ng Diyos, siya pinagkatiwalaan ng namamahala si bilangguan sa lahat ng ibang mga bilanggo. So lahat ng mga bilanggo ay nasa ilalim ng kamay ni Jose. So yun ang makikita nating pagpapala ng Diyos kay Jose. Bagamat dumanas siya ng ganong klaseng dago na siya'y nabilanggo na walang pagkakasala, pero hindi siya iniwan ng Diyos. Siya'y pinagpala pa rin ng Diyos. Ngayon, lang makikita natin, si Jose, hindi lamang po siya nananaginip. Hindi lang sa Joseph the Dreamer, kundi siya rin po ay isang propeta. Sapagkat na ibibigay niyang kahulugan ng mga panaginip, hindi galing sa kanyang sariling kaalaman, kundi galing sa Diyos. Ito pong Genesis 40, chapter 40, chapter 41, pareho itong si Jose ay nagbigay ng kahulugan sa mga panaginip. Dito po sa chapter 40, pagkatapos ng mga bagay na ito, si Jose na bilanggo, ang katiwala ng kopa ng hari at ang kanyang panadero ay nagkasala laban sa kailang Panginoon na hari ng Ehipto. Pero ito nagkasala sila, si Jose hindi. Nagalit ang Faraon laban sa kanyang dalawang tagapamahala sa puno ng mga katiwala ng kopa at sa puno ng mga panadero.
Yung isa, yan ang butler. So, yung itong bahala sa alak na ininom ng Pharaoh. Yung isa naman ay yung gumagawa ng tinapay, panadero. Sila ay binalanggo sa bahay ng kapitan ng bantay sa bilangguang kinapipitan ni Jose. Sino ba yung kapitan ng bantay? Hindi ba si Potifar? Di ba? Si Jose natasan ng kapitan ng bantay na mamahala sa kanila at sila ay kanyang pinaglingkuran. Sila nasa bilangguan ng maraming mga araw. So, maaaring ibang kapitan ng bantay ito. Ano po? Hindi si Potifar. Si Potifar pala ay bantay ng hari. Ito yung bantay ng bilangguan. So, magkaiba. Nakakompisya ko dun. Isang gabi, ang katiwalang kopa at ang panader ng hari sa Egypto nasa bilangguan ay nanakapuan na naginip. At ang bawat panaginip ay may kanya-kanyang kahulugan. Siyempre, panaginip yun eh. Pero ito yung mga panaginip na hindi lang panaginip. Parang ito yung panaginip ng mga bagay na totoo mangyayari. Bakit nangyari ito? Para mapatunayan ni Jose na siya pinagpala ng Diyos. Sa verse 6, kinaumagahan dumating si Jose sa kanila. Sila'y tumingin sa kanila at nakita niyang sila'y balisa. Siyempre, may panaginip. Kaya tinanong niya ang mga tagapamahala ng Pharaon naman kasama niya sa bilangguan sa bahay ng kanyang Panginoon, bakit balisa kayo ngayon? Kanilang sinabi sa kanya, kami na naginip at walang sino mang makapagpaliwanag. So kung tayo magkamali, na dahil nga ito nabasa na sa Biblia, may na naginip at may paliwanag, kapag ka na naginip tayo sa mga panahon na ito, ay mayroon ding paliwanag. Ipaliwanag natin. Ito yung mga panaginip na hindi ordinary panaginip. Tandaan natin yun. Maaaring ginamit ng Diyos sa mga dalawang tao na ito para maipakita ng Diyos na si Jose ay may kapamahalahan magbigay ng kahulugan ng panaginip sapagkat siya binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang maraming klaseng panaginip. Ito yung mga panaginip na galing sa Diyos. Katulad ng panaginip ni Jose sa New Testament, katulad ng panaginip ni Joseph. Pero may mga panaginip na natural na panaginip. Yan ito'y galing po sa, kasi po ang ating isip ay napapagod yan. So pag natulog tayo, nagre-release yata ng stress ang ating isip at naginip tayo. Pero yung mga panaginip natin, hindi mo may paliwanag kasi halo-halo o walang kahulugan. Pero ito mga panaginip na ito ay hindi ordinaryong panaginip. So, sinabi po sa kailang panaginip. Alam po ba nyo sa psychology, merong stages ang tulog. Pagka doon ka na sa tinatawag nilang umiikot na yung mata mo. So, yan ang pinakamalalim na tulog ng tao. At na naginip ka sa oras na yon, maalala mo yung panaginip mo. Ay pagising mo, naalala yung panaginip mo. Pero kung nandun sa ibang stages ng pagkatagtulog, hindi mo makaalala yung panaginip mo. Kaya sinabi sa kanya, kami na naginip at walang sinang mga pagpaliwanag. Kaya sinaysay ng puno ng mga katiwalang kopa ang kanyang panaginip kay Jose at sinabi niya, sa aking panaginip ay may isang puno ng ubas sa aking harapan. Sa puno ng ubas ay may 3 sanga. Sa pagsipot ng dahon nito, ito'y namulaklak at ang mga bigniyo ay naging mga ubas na hinog. Ang kopa ng Pharaoh ay nasa aking kamay at kinuha ko ang mga ubas at aking piniga ang mga ito sa kopa ni Pharaoh at ibinigay ko ang kopa sa kamay ng Pharaoh. So, yun ang panaginip ng tagapamahala ng kopa ng hari. So, siyempre, hindi niya maintindihan yun. Sa verse 12, at sinabi ni Jose sa kanya, itong kahulugan niyo, ang 3 sanga ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw, itataas ng Pharaoh ng iyong ulo at ibabalik ka sa iyong katungkulan. At ibibigay mong kopa ni Pharaoh sa kanyang kamay gaya ng karaniwang dati mong ginagawa na ikaw ay kanyang katiwala. So in other words, ang kahulugan ng panaginip ng tagapamahala ng kopa ng hari ay maganda. Kasi babalik siya pagkaroon ng 3 araw. Kanya. Subalit alalahanin mo ko kapag ikay napabuti na. At inihiling ko sa iyo na gawa ka ng mabuti sa akin at bangkitin mo ko sa Pharaon at ako'y ilabas mo sa bahay na ito. So, yun humingi siya ng pabor. Pagka napabuti ka na, ay sabihin mo si Pharaon na ang kalagayan para mapalabas ako dito, kanya.
Ako'y tunay na ninakaw sa lupain ng mga Hebreyo, at dito naman wala akong ginagawang anuman upang ko ilagay nila sa bilangguan. So, ibig sabihin, isa ng dagok na ako'y napunta rito. Ngayon, isa na naman dagok na ako'y binilanggo na walang kasalanan. So, ito po yung nagpapatunay na si Jose ay walang kasalanan at nagpapatunay rin sa atin, hindi lahat na nasa bilangguan ay may kasalanan. So sabihin, si Jose ang isang halimbawa, wala akong kasalanan, hindi na ako rito. Kaya, na siya totoo. Ngayon, yung siya naman. At nakita ng puno ng mga panadero ng kahulugan ni mabuti, ay sinabi niya kay Jose, ako'y na naginip din. At may 3 kaing ng maputing tinapay na sa ibabaw ng aking ulo. Sa ibabaw ng kaing ay minaroon ang lahat ng uri ng pagkain para sa Paraon, subalit ito ay kinakain ng mga ibon mula sa kaing na nasa ibabaw ng aking ulo. Dito pa lang sa panaginip niya, di katulad ng siya, no? Si Jose ay sumagot, itong kahulugan niyo, ang 3 kaing ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw, itataas ng Paraon ng iyong ulo at ibibiting ka sa isang punong kahoy at kakainin ng mga ibon ng iyong laman. Napakalungkot naman ng kahulugan, ano? Na 3 araw na siyang kapanganakan ng Pharaoh, gumawa siya ng isang handaan para sa lahat ng kanyang mga lingkod. Ipinatawag niyang puno ng mga katiwala ng kopa at ang puno ng mga panidero. At ibinalik niya ang puno ng mga katiwala ng kopa sa kanyang paging katiwala ng kopa at ibinigay niya ang kopa sa kamay ng Paraon. Subalit ang puno ng panadero ay binitin niya, gaya ng ipinakahulugan sa kailan ni Jose. Gayun hindi na naalala si Jose ng puno ng magkatiwala ng kopa, kundi nakalimutan siya. So, dito makikita natin, paano nalaman ni Jose na yun ang kahulugan? At gayon nga ang nangyari. Ito po ay may papaniwalag sa isang paraan lang na si Jose ay propeta ng Diyos. So, ipinahayag ng Diyos sa kanya ang mga panaginip ng 2 itungan niya. At ito ang kahulugan ng mga panaginip na yan. Paano natin nalaman na ito'y galing sa Diyos? Sapagkat ito'y natupad. Ayon sa sinabi ni Jose sa kanila. So ito'y makikita natin later on, mag-fast forward tayo, nung nakita na ang mga kapatid ni Jose at si Jose. Sinabi ni at gumawa ng diskarte si Jose, ano po, na yung kopa actually inilagay ni Jose sa kopa ni Benjamin yung kopa niya. At pinahabol sila after a while. Sabi, ba't nyo ginawa itong masamang bagay? Di ba nyo alam na ako'y nakapanghuhula kanya? So siya isang propeta ng Diyos. Hindi lahat ng propeta ng Diyos ay nagsusulat. For instance, si Elias, si Elijah, si Elisha, sila yung mga propeta ng Diyos pero hindi sila nagsulat. Dahil ang ibig lang sabihin ng propeta, ikay tagapagsalita. So kung propeta ng Diyos, ikay tagapagsalita ng Diyos. At dahil ang Diyos ang nakakaalam ng mga bagay na mangyayari, so kung ito'y papaalam sa iyo ng Diyos, yun ay mangyayari. Sapagkat ang Diyos nakakaalam ng mga bagay na mangyayari sa panghinaharap. Alam po niyo, pagka ito'y ating binabasa, itong kahulugan ng mga panaginip ay hindi galing kay Jose mismo, kundi galing sa Diyos. Ito po yung katulad din ng isang pangyayari after several years later, matagal na panahon, na si Daniel ng bansang Israel, o specifically ang Judah, yung Southern Kingdom, sila po yung naging alipin sa Babylon. Si Daniel ay propeta na nasa hari, si Ezekiel ay propeta sa bayan. So, may sabihin na naginip rin naman si Nebuchadnezzar. Ang problema, hindi niya maalala yung panaginip niya. So, ang ginawa niya ni Daniel, sinabi niya ang panaginip ni Nebuchadnezzar. Kung minsan, tampangal niya Belteshazzar. So, may sabihin, sinabi niya ang panaginip. And later on, sinabi niya ang kahulugan. Ang sitwasyon doon, pinatawag ni Nebuchadnezzar ang lahat ng mga marurunong, yung wise men sa kanyang kaharian. Hindi sila
Hindi nila sabi yung panaginip at hindi rin nila siyempre hindi mabibigay yung kahulugan. So pinatay sila. Yung si Daniel, hindi siya natakot. Bakit? Tingnan niyo, basahin na sa Daniel chapter 2 verse 26. Sinabi ng hari kay Daniel ng pangalan Belteshazzar. Siya rin po si Nebuchadnezzar. Kaya bang ipaalam sa akin ang panaginip na aking nakita at ang kahulugan nito? Si Daniel ay sumagot sa hari, walang pantas, mga enkantador o mga salamangkero makapagpapakita ng hari ng hiwaga na inihingi ng hari. Ngunit may isang Diyos sa langit na nagpapahayag sa may hiwaga at ang kanyang pinaalam sa haring Nebuchadnezzar, so siya rin si Belteshazzar, kung ano mangyayari sa mga huling araw at ang iyong panaginip at pangitain habang ikaw ay nakahiga sa higaan ay ang mga ito. So dito maliwanag sinasabi ni Daniel na ang kanyang kakayahang magbigay ng panaginip ni Belteshazzar o si Nebuchadnezzar at ang pagbibigay ng kahulugan nito hindi sa kanyang sariling kapangyarihan kundi galing sa Diyos. So naibigay niya yung panaginip at naibigay rin niya yung kahulugan galing sa Diyos. So hindi siya namatay. Dahil kung sinabigo, pumatay siya ng hari. Pwede siya namatay dahil naibigay yung kahulugan, yung panaginip. Siguro naalala, yung panaginip po kanya. So anong kahulugan yan? Itong kahulugan kanya. Natupad ba yun? Oo. Yun ay sinabi doon sa ikapat na kaharian na sa ikapat na kaharian ay itatatag ng Diyos sa langit ang kanyang kaharian. At yun ay natupad sa panahon ng Roman Empire. So ganun din po ang nangyari dito. Masinin po natin, bagaman nakalimutan nung tagapamahalang kupa ng hari yung kanyang pangako kay Jose. Pero later, maalala niya. Dahil ang Pharaon nang may panaginip. See, yung dalawang tagapamahalan ng hari, nagkaroon ng panaginip, tinigay ni Jose yung kahulugan, pareho natupad. Ito ang makikita na sa chapter 41. Sa katapusan ng 2 taon. So ito po ang isang bagay na magpapakita sa atin na hindi lang po kwento-kwento ito. Meron tayong frame. Sa katapusan ng 2 taon ng Pharaon ay nanaginip at nakatayo sa tabi ng Nilo, Nile River. May umaon sa ilog na 7 bakang magaganda. Ang anyo at matataba ang mga ito ay kumain ng damo. Pagkatapos ito, sa likuran ng mga ito ay may 7 pang ibang mga baka na umaon sa ilog na mga pangit ang anyo at payat. At sila nagsinto sa tabi ng mga unang baka sa pampang ng ilog at ang 7 bakang magaganda ang anyo at matataba ay kinain ng mga bakang pangit ang anyo at payat at nagising ang Parao. So ang senaryo ganito, merong 7 bakang mataba. Kinain ng 7 bakang payat at pangit ang anyo. So yun ang panaginip ng Parao. Siya natulog at nanaginip sa ikalawang pagkakataon. Itong Parao na ito ay talagang mahilig managinip. Muli sa isang tangkay, umusbong ang 7 uhay na mabibintog at malulusog. So talagang pagkatapos ito ay 7 uhay na payat at tinuyo ng ahing silangan ng tumutubong kasunod na mga iyon. Nilamon ng mga uhay na payat at 7 uhay na mabibintog at malulusog. Nagising ang Pharaon at yun ay isang panaginip. So itong mga panaginip na ito ng Pharaon, ito'y pinanaginip sa kanya ng Diyos. Sapagkat yun ang pangkaparaanan para makilala niya si Jose. At ito yung paraan din na si Jose magkakaroon ng magandang kalagay sa lupain ng Egypto at magliligtas sa pamilya ni Jacob later on. So dito po sa 8 talata, kinaumagahan ng kanyang diwa ay nabagabag at siya'y nagpasugot, pinatawag ang lahat ng salamangkero at ang mga pantas sa Egypto. Isinalaysay ng Pharaoh sa kanila ang kanyang panaginip, subalit walang makapagpaliwanag sa Pharaoh. Katulad lang sinabi ni Daniel, walang mga marunong kanya at mga salamangkero ang makapagbibigay ng panaginip ng hari at ang kahulugan nito kanya. May isang Diyos sa langit. So sinabi ni Daniel kay Belteshazzar at Nebuchadnezzar, ang Diyos lamang ang magbibigay ng iyong panaginip o hari at ang kanyang kahulugan. Ito rin ang nangyari dito. Walang makapagbigay ng kahulugan.
Na magkagayon nagsalita sa Pharaoh ng puno ng magkatiwala ng kopa na sinasabi, naalala ko sa araw na ito ang aking pagkakasala. Na ang Pharaoh ay nagalit sa kanyang mga lingkod, ibinalanggo niya ako sa bahay ng kapitan ng bantay, ako at ang puno ng mga panadero. Isang gabi kami na naginip, siya at ako, kami nagkaroon ng kanya-kanyang panaginip na may kanya-kanyang kahulugan. Doon is kasama namin ng isang binata. Tandaan po natin na siya ay pinagbilay, siya ay 17 years old. Isang Hebreo na alipin ng kapitan ng bantay. Nang sabihin namin sa kanya ay pinaliwalag niya sa amin ang aming panaginip. Ipinaliwalag niya ang kahulugan ayon sa panaginip ng bawat sa amin. At nangyari nga sa amin ang ayon sa kanyang ipinaliwalag sa amin. Ako'y binalik sa aking katungkulan at ang panadero ay pinabitay. So ito po ang maganda doon sa, dito natin malalaman na yung kakayahan ni Jose na magbigay ng kahulugan ay galing sa Diyos. Dahil mayroong layunin ng Diyos. Number one, si Jose ay naibilanggo na walang kasalanan. So itong pagkakataon siya makalaya doon sa dagok na yun. Pangalawa, ito rin ang para si maging makapangyarihan sa lupain ng Egypto. Kaya sila, patuloy po natin ang suspense. Sa ikalabing-apat, kaya't nagpasugong Pharaoh at ipinatawag si Jose at madali siyang inilabas sa bilangguan at nang siya makapag-ahit at makapagpalit ng damit ay pumunta sa Pharaoh sapagkat ang pupuntahan niya ay hari. So kailangan siya lumapit doon na kagalang-galang. Ito rin po isang bagay dapat nating isipin. Pagpupunta tayo sa pagsamba, hindi lang hari na tao ang ating haharapin, kundi ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Hindi ba dapat gawin din tayo? Marap tayo na kagalang-galang sa harapan ng Diyos. Di ba? So ito makikita natin, tuloy po natin. Kaya at nagpasugong Pharaoh, pinatawag si Jose at madali siyang inilabas sa bilangguan at ang siya makapag-ahit at makapagpalit ng damit ay pumunta sa Pharaoh. At sinabi ng Pharaoh kay Jose, ako'y nanaginip at walang makapagpapaliwanag nito. Nabalitaan ko na pagkarinig mo ng isang panaginip ay naipaliwanag mo. So dito po pinaliwanag po ni Jose kung bakit niya nagawa yung bagay na yun, mga kapatid. So tuloy po natin. Sabagot si Jose sa Pharaoh na sinasabi, hindi ako. Ang Diyos ang sasagot sa kapayapaan ng Pharaoh. Tingnan nyo. Magkapareho si Daniel at si Jose. Nangailang sinabi. Si Daniel sa kay Nebuchadnezzar o kay Belteshazzar at si Jose sa Pharaoh. Palagay niyo bakit pareho sinabi nila? Sila pareho propeta ng Diyos. At alam nila ang Diyos ang bibigay ng kahulugan at hindi sila. Ang Diyos ay magsasalita sa pamamagitan nila. Yun ang ibig sabihin ng isang propeta. Sabi niyo. Dito pong makikita natin po. Sa aking sa verse 17, pagkatapos sinabi ni Pharaoh kay Jose, sa aking panaginip ay nakatayo ako sa pangpang ng Nilo, Nile River. May umahon sa ilog na 7 bakang matataba at magaganda ang anyo. Siyempre pag mataba, magandang anyo niya. At kumain ng damo. Pagkatapos nito ay may ibang 7 baka na nagsiyaw sa likuran nila, mga payat at napakapangit ang anyo. Siyempre ang payat, pangit din ang anyo niya. Tingnan lang niyo sa tao. Ano po? Mayroong mga tao maganda lalaki, guwapo. Tapos nagkaroon siya ng cancer. Pumaya. Di ba ang pangit ang anyo niya? Pagka ikay pumayat ng sobra sa payat, papangit talaga ang anyo mo. Magiging mukha kang kalansay, sabi nga nila. So, siyempre, pagpayat yung baka, pangit ang anyo. So, anong nangyari? Sabi dito, kinain ng mga bakang payat ang pangit, ang 7 naunang bakang matataba. Na makain na nila mga yon ay walang makapagsasabi na kinain nila mga yon sapagkat ang kailangan nyo ay pangit din gaya ng una at nagising ang kanya. Nakakita rin ako ng aking panaginip ng 7 uhay na umusbok sa isang tangkay, mabibintog at malulusog. At 7 uhay na lanta, payat at tinuyo ng aking silangan, tumusbok na kasunod na mga yon.
nilamon ng mga uhay na lantang, 7 uhay na mabibintong, isinalasay ko ito sa mga salamangkero, ngunit walang makapagpapaliwalag ng kahulugan niyo sa akin. Kaya huwag tayong maniwala sa kasalukuyang panahon ay nanguhula raw. Kaya nga nanguhula lang eh. Hindi talaga sila kapagsasabi ng totoo. Pero yung nanguhula sa Bagong Tipan, actually, ang salitang manguhula ay hindi eksaktong salin ng propeta. Dahil bahagi lang ng trabaho ng propeta ang nanguhula. Ang ibig sabihin po ng propeta ay tagapagsalita ng Diyos. Pwede niya sabihin ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang panginarap dahil sa Diyos na nagsasalita sa pamamagitan niya. Di ba? So isa lamang kero, wala talaga kapangyarihan niya. Sa verse 20, kahit sinabi ni Jose sa Paraon, ang panaginip ng Paraon ay isa. Sabi, isa lang kahulugan. Ipinakita ng Diyos sa Paraon ang malapit na niyang gawin. Ganyan. Ang 7 malulusog na baka ay 7 taon. At ang 7 mabibintong na uwa ay 7 taon. Ito ay isang panaginip. At ang 7 payat at pangit na baka na umawang kasunod na mga yun ay 7 taon. 7 taon, gayon din ang 7 uhay na tinuloy ng ahang silangan ng mga yun ay 7 taong taggutom. So, ibig sabihin, may 7 taong kasaganaan at may 7 taong na tagtuyo. So, famine, taggutom. Ito aking sinabi sa Paraon, ang malapit na gawin ng Diyos ay pinaalam niya sa Paraon. Magkakaroon ng 7 taong kasaganaan sa buong lupain ng Ehipto. Pagkatapos ng mga yon, magkakaroon ng 7 taong taggutom at ang lahat ng kasaganaan sa lupain ng Ehipto ay malilimutan at sasalantain ng taggutom ang lupain. So, ibig sabihin, after 7 years of plentiful harvest, ang susunod noon ay isang famine. So, tagtuyo. Wala silang may tatanim, wala silang maaani dahil sa 7 taon na tagtuyo o taggutom, ganyan. Ngayon, tungkol sa pag-uulit ng panaginip, o sa verse 31 muna, ang kasaganaan sa lupain na hindi maaalala dahil sa taggutom na susunod sapagkat ito'y magiging napakatindi. Malilimutan nila yung 7 taon ng kasaganaan dahil susunod na 7 taon na matinding taggutom. Ganyan. Ito lang ngayon. Verse 33. Kaya, ngayon, pahanapin ng Paraon ng isang taong matalino at pantas at pamahalahin siya sa lupain ng Ehipto. So, hindi lamang ang si Jose nagbigay ng kahulugan sa Paraon, nagbigay din siya ng advice. Gawin ng Paraon na maglagay ng mga tagapamahal sa lupain at kunin ang ikalimang bahagi ng buwan ng lupain sa Ehipto sa loob 7 taong kasaganaan. So, para bang magbubuwis ng 5% sa lahat ng harvest sa 7 taon na sagana. Tipunin nilang lahat ang mga pagkain itong dumarating na masasagalang taon at ikamalig ang mga trigo sa ilalim ng kami ng Paraon bilang pagkain sa mga bayan at itabi ang mga ito. Ang pagkain ay magiging laan para sa lupain ng 7 taong taggutom na mangyayari sa lupain ng Ehipto upang magmapuksang lupain dahil sa taggutom. Alam po nyo, si Jose, may track record siya na yung mga bagay na ibinigay niyang kahulugan doon sa 2 tagapamahala ng hari ay natupad. So, ang makikita natin dito, yung hari o yung Paraon, ay meron siyang tiwala kay Jose dahil meron na siyang track record. Napatunayan niya na ang mga bagay na sinabi niya ay totoo. Siyempre, ito galing sa Diyos. Naniniwala ang Paraon kay Jose. Kahit doon sa advice na binigay ni Jose. Mapapasin po natin, hindi binigyan ng credit si Jose ang sarili niya. Ang binigyan ng credit ni Jose ay ang Diyos. So, hindi ako kanya, ang Diyos. Sasabihin ng Diyos ang malapit ang niyang gawin. Kanya. So, ito'y gagawin ng Diyos na magkakaroon ng kasaganaan at taggutom. Kanya. So, yan ang malapit na gawin ng Diyos. Sabi rito ni Jose sa Paraon. Ano po? So, in-advise pa rin niya na doon sa panahon na tayo sa gala sa ani, kanya, magtabi tayo kukuha tayo ng 5% sa lahat ng iniani sa loob ng 7 taong sa gana. Kanya. Kung imagine natin, marami yun. Kung malawak ang lupain ng Ehipto, 5% ng buong lupain ay tatako nila at ikakamalig kanya. So, 5% times
7 years. 35% yun, di ba? So, malaki-laki rin yun. So, iyan ang magiging pagkain sa panahon ng taggutom. Ngayon, ito pong bagay na ito, sabihin, yung pong si Jose ay tinapon sa Ehipto, hindi po yun nagkataon. Ginamit ng Diyos yung pagkakataon na yun na ipinagbili ng kanyang mga kapatid si Jose sa lupay ng Ehipto para sa maging paraan na hindi lamang iligtas sa mga buhay ng mga taga-Ehipto at ibang mga bahay na pupunta sa Ehipto para bumili ng pagkain sa 7 taon na taggutom, kundi rin sa lahi ni Jose o ni Jacob. Pinipreserve ng Diyos si Jacob sa pamamagitan ni Jose. Ito pong sinasabi natin, di lahat ng pagkakataon ng Diyos ay gumagalaw sa pamamagitan ng himala sa Biblia. Gumagawa rin siya sa natural na paraan. Sa natural na paraan dito? Sinugo ng Diyos si Jose sa Egypto. Bakit? Later on, na magkakaroon ng taggutom sa buong mundo, maliligtas na ngayon na si Jacob at lahi niya. At matutupad ng Diyos ang pangako niya kay Jacob na siya magiging dakilang bansa at ibibigay sa kay lupain na ipinakita ng Diyos kay Abraham. At ito ginamit yon ng Diyos. Yung masamang bagay na ginawa ng mga kapatid ni Jose, ginamit ng Diyos para ito'y makabubuti sa panginaharap. Dahil later on, doon nagkaroon ng taggutom, yung 7 taong taggutom, hindi lang sa Egypto yun, kundi sa buong sa kalibutan sa panahon na yun. Ito naman ang naging paraan para makakuha ng pagkain si Jacob at ang kanyang sangbahayan. Dito po sa Genesis chapter 42 verse 1. Nabalita ni Jacob na may trigo sa Ehipto, kaya sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, bakit kayo nagtitinginan? Siyempre sa mga 10 anak ni Jacob, dahil hindi kasama si Benjamin, ay may ginawa silang kalokohan. Pinagbili nila sa Ehipto si Jose. Siyempre magtitingin sila, baka makita tayo ni Jose doon. Yun ang kinatatakot nila. Kaya sinabi, aking narinig na may trigo sa Ehipto, bumaba kayo roon at bumili kayo ng para sa atin upang tayo mabuhay at magmamatay. Tingnan, bumaba kayo roon kayo. Ibig sabihin, mas mataas ang kinaroroonan ni Jacob sa Ehipto. At yun ay totoo. Bakit? Sapagkat ang Ehipto po ay nasa gitna ang ilog ng Nilo. Bali nahati ng Nile River ng Egypt. So mababa siya. Ngayon, yun ang dahilan pagka nagkakaroon ng lubog taon-taon, nag-overflow ang Nile sa pangpang ng ilog, iniiwan niya yung matatabang lupa na galing sa itaas. Kaya ang lupain ng Egypto ay mataba. Kaya mas mataas ang lupain ng Canaan. Kaya bumaba kanya. Sinabi sa atin. Kaya ang 10 kapatid ni Jose bumaba upang bumili ng trigo sa Egypto. Subalit si Benjamin, ang kapatid ni Jose, hindi pinasama ni Jacob sa kanyang mga kapatid sapagkat sinabi niya baka may mangyaring kapahamakan sa kanya. So in other words, yun ang paraan ng pagliligtas ng Diyos sa bansang sa kay Jacob at ang pamilya niya sa panahon na darating ang taggutom ngayon kanya. Ngayon, itong naibigay ni Jose yung kahulugan ng panagip, nagbigay pa siya ng magandang advice. Sa palagay nyo, saan galing yung advice ni Jose? Galing din naman sa Diyos. Dahil sa edad ng iyon, 17 ka mo, hindi natin alam kung ilang taon nang lumipas dito. Bata pa siya. So ito'y galing sa Diyos. 37, kaya't ang kay kinatuwa ng Paraon at ang kanyang mga lingkod. Kaya't sinabi ng Paraon sa kanyang mga lingkod, makakakita kaya tayo ng isang taong kagaya nito na kinasya ng Espiritu ng Diyos. Tignan po natin sa English, ano po? Dito sa Genesis chapter 41, verse 38. Ito po ang ating matutunghayan sa English. 41. Nampas po tayo. Verse 38. Sabi dito, and Pharaoh said to his servants, can we find such a one as this, a man in whom is the Spirit of God? Sabihin, parang sinabing ang Spirit ng Diyos sinanangan sa kanya. So mayroon tayong mapapansin, ano? Kilala nila ang tunay na Diyos.
Ganap pa nga nila may espiritu. Santo, di ba? So, hindi lang nila sinasambang Diyos, pero ang alam nila ang Diyos. Makikita rin po natin dito dahil ang si Jose ay binibigyan ng credit ang Diyos, hindi siya. Ito isang paraan para maikintal sa kaisipan ng Parao na may tunay na Diyos. Hindi katulad sa mga Diyos na nasa Egypto na hindi nakapagligtas sa kanila. Ang tunay na Diyos ang nakapagligtas sa kanila kanya. So verse 13, sinabi ni Pharaoh kay Jose, yamang itinuro sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito, ay walang matalino pantas na gaya mo. Kaya kasi mga salamangkero, hindi ka nabigay yung kahulugan eh. So walang kagaya mo kanya. Sinabi ng Pharaoh kay Jose, yamang itinuro sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito, ay walang matalino pantas na gaya mo. Ikaw ang magiging pinuno sa aking bahay, at ayon sa iyong salita, isusunod ang aking buong bayan. Tanging tungkol lamang sa pagkahari, magiging mataas ako kaysa sa iyo. So practically, siya yung hari. Kasi ang magpapatupad nito ay si Jose, di ang Parao. Hindi lang siya ang hari, ang Parao ng hari. Pero ang kapangyarihan ng Parao ay binigay niya kay Jose. Hindi maganda, di ba? Sa verse 4, sinabi ng Parao kay Jose, ikaw ay inatasan ko upang mamahala sa buong lupain ng Egypto. Inalis ng Parao sa kamay niya ang kanyang singsing. Ito yun ang tanda ng kanyang pagkahari. Tandaan natin yun. At inilagay sa kamay ni Jose. At siya'y sinuotan ng pinong lino at inilagay ang isang kwintas na ginto sa kanyang leeg. So siya'y dinamitan bilang isang Egyptian. So hindi na siya Hebreo ang itsura. Parang siya'y isang Ehipto na. Kaya fast forward, na makita siya ng kanyang mga kapatid, hindi nila nakilala si Jose. Dahil mukha na siyang taga-Ehipto. Ibang itsura ng mga Hebreo, ibang itsura ng taga-Ehipto. Sige, yan ang ginawa sa kanya. Siya pinasakay niya sa karwahe na parang para sa ikalopi ng matas na pinuno at sila'y sumisigaw sa unahan niya, lumuhod kayo! Siya nilagay siya bilang puno ng buong lupain ng Ehipto. So siya naging makapangarihan sa lupain ng Ehipto. Sinabi ng Pharaoh kay Jose, akong Pharaoh, na kung walang pagsasakay mula sa iyo, ay hindi magtataas ang sino mong tao ng kanyang kamay ng kanyang paa sa buong lupain ng Ehipto. Yung ibig lang sabihin noon, walang magagawang sino man sa iyo kanya. Sapagkat ibinigay ko ang kapangyarihan sa iyo kanya. Yung makikita natin. Sa verse 45, pinangalanan ng Pharaoh si Jose na Safenat Panea at ibinigay bilang asawa niya si Asenat, ang anak ni Potifera, na pari sa On. Sa gayon nagkaroon si Jose ng kapangyarihan sa lupain ng Ehipto. So Jose nagkaroon ng kapangyarihan sa lupain ng Ehipto. Ito rin po ang magiging dahilan para maging madali kay Jose na dalhin si Jacob at lahat ng mga kapatid mula sa Canaan patungo sa Ehipto. Dahil siya makapangyarihan sa luwang lupain ng Ehipto. So, yun po makikita natin. Tuloy po natin. At si Jose 30 taong gulang na magsimula. So, matagal na rin pala itong panahon nito. 17 years old nang siya nakarating sa Ehipto. At siya po yung 30 years old na rito. So, 30 times minus 17. 13 years nang lumipas. Hindi rin natin alam gaano 3 taong siya nabilanggo. Ano po? So, sabihin yung naglilingkod siya kay Potiphar, medyo matagal din siguro yan dahil 17 siya dinala doon eh. Siya lumalis sa harapan ng panalibot ang buong lupain ng Ehipto at ang lupain nagbunga ng sagana sa loob ng 7 taon na may kasaganaan sa lupain ng Ehipto at tinimbak ang pagkain sa mga bayan. Ang pagkain sa mga bukid na nasa palibot ng bawat bayan ay nimbak sa bawat bayan. Si Jose nag-imbak ng napakaraming trigo ng gaya ng buhay sa dagat hanggang sa huminto siya sa pagtatalang nito sapagkat hindi na ito mabilang. So, pinagpala ang lupain ng Ehipto. Dahil kay Jose. At makikita natin, hindi nagkaroon ng kahirapan ng Ehipto sa pagkain dahil sa kasaganaan na binigay ng Diyos dahil kay Jose. Tandaan po natin. In other words, ito ay dahil si Jose nasa Ehipto at merong layunin ng Diyos sa pamamagitan ng Jose. Ulit-ulit lang, pero ulitin natin. Sa pamamagitan ng Jose, maliligtas si Jacob at ang kanyang sangbahayan. At sila'y titira sa lupain ng Ehipto
Alam ba, may naalala ba kayo? Wala kayong naalala? Pwede nyo ilagay sa comment kung may naalala kayo. Yung sinabi ng Diyos kay Abraham, di ba? Sa Genesis chapter 15. Na yung bayan na magagaling sa kanya ay magiging dayuhan sa lupain na hindi kanila kanya. Basahin na sa Genesis 15. Ano po? Sabi nito, sa verse 13 ng Genesis 15, verse 13. Then he said to Abram, know certainly that your descendants will be strangers in a land that is not theirs, and will serve them, and they will afflict them 400 years. And also the nation whom they shall serve I will judge, afterward they shall come out with great possessions. So saan magiging bansa ang Israel? Sa Egypto. Ano bakit mahalaga na i-point out natin yun? Dahil may mga grupo ng pananampalataya na nagsasabi si Kristo ay panganay, so siyang unang nilala. Mali yun. May isa pang pagkagamit ng salitang panganay. Ayun ay ang pagkamataas. Hindi siya marahil ang unang ipinanganak, pero siya ang may pagkamataas. Katulad ni Jacob, hindi siya ang unang ipinanganak, pero siyang nagkaroon ng pagkamataas. Sa Exodus chapter 4, verse 20, kanya, makikita natin, verse 22. Then you shall say to Pharaoh, thus says the Lord, Israel is my son, my firstborn. Sino si Israel? Ang bansa, di ba? Patay, nung ito'y mangyari, patay na si Israel. So, sinong Israel ang sinasabi ito? Ang bansang Israel, ba't sinabi ng Panginoon na siyang panganay ng siyang kanyang panganay, siya bang unang naging bansa? Hindi. Pero sa paningin ng Diyos, ito ang may pagkamataas sa lahat ng mga bansa. Pag itinignan natin ang pagkagayad sa panganay doon, at pupunta tayo sa Colossians chapter 1, na sinabi, for is the firstborn. Hindi siyang unang nilalang. Siyang may pagkamataas. Tingnan po natin, ano po. Ito walang bayad to, pero mag-sideline muna tayo. Sa Colossians chapter 1, ang argumentation ng mga saksi ni Jehovah, kahit mga Seventh-day Adventists, kanya. Siya na po ang panganay dahil siyang unang nilala. Pero tingnan po natin. Dito po sa verse 15. He is the image of the invisible God, the firstborn. Maganda itong saling ko, overall creation. Siya'y panganay sa lahat ng mga nilala. So, ang tingin nila, siyang panganay, siya unang ipinanganak. Paano naging panganay ba sa Israel? Siya ba yung unang naging bansa? Hindi. Pero siya may kapagkamataas sa lahat ng mga bansa. Dahil dito po, Exodus chapter 19, basahin natin. Ito ang ating makikita. Exodus 19, ano po? Nung nagkaroon po ng magkakaroon ng tipan ng Diyos sa bansang Israel, itong sinabi niya kay Moses at sa bansang Israel, sabi niya. Verse 5, Exodus chapter 19, verse 5. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me, above all people. For all the earth is mine. Sila ang pinakamataas sa lahat ng mga bansa. That's why sinabi sila ang panganay ng Diyos. So ito po ang nangyari sapagkat ang Israel ay naging bayan sa loob ng lupain ng Egypto. Doon sa Exodus chapter 1, natakot na yung Pharaoh sa panahon na yun dahil mas dumadami na sila kaysa sa atin. Paano kung meron tayong kaaway at sila'y kumampi sa ating kaaway? Kanya. So sila'y lumakit, naging bansa. Mas dakila pa sa mga taga-Egypto nung sila nasa Egypto. So tuloy po natin. Bago dapating ang taon ng taggutom, ay pinanganak kay Jose ang dalawang lalaki na pinanganak sa kanya ni Asenat na anak ni Potifera na pari sa On. Tinawag ni Jose ang pangalan na Manases sapagkat sinabi niya pinalimot ng Diyos sa akin ang lahat ng aking paghihirap at ang pungsang bayan ng aking ama niya. So, yun ang ibig sabihin ng pangalang Manasseh.
At ang ipinangalan sa ikalaway Ephraim sapagkat sinabi niya, ako'y pinalago ng Diyos sa lupain ng aking pagdadalamhati. So, siyempre, siya pinagbili noon, siya nabilang ko na walang kasalanan. So, siya nagdalamhati. Pero sabi niya, siya pinalago ng Diyos sa gitna ng kanyang pagdadalamhati. So, pinangalanan niya na Ephraim. Doon naman po sa Manasseh, ipinalimot ng Diyos sa kanya ang lahat ng kanyang paghihirap. So, ito makita na, nagkaroon dalawang anak. Ano significance ito? Ba't nilagay dito? Dahil later on, sa Genesis chapter 48, dito po sa ikalimang talata, kaya't akin na ngayon dalawang mga anak na ipinanganak sa iyo sa lupain ng Egypto, bago ako nang pumarito sa iyo, sina Ephraim at Manasses, gaya ni Reuben at Simeon. Ano ba ni Jacob, si Reuben at Simeon, anak niya? So, magiging ganun ang relasyon niya kay Ephraim at Manasseh. Sila ituturing niya mga anak. At ang iyong mga anak na ipinanganak pagkaraan nila ay magiging iyo. Sila'y tatawagin sa kailang mana ay sa pangalan kailang mga kapatid. So, ibang mga anak ni Jose, sila po either nasa masasama kay Ephraim or kay Manasseh. Doon sa mamanahin na sa lupaing ipinangako ng Diyos. Ito pong bagay na ito, may kaunahan din sa ikapo. Sapagkat magiging 13 ang anak ni Jacob. Dahil si Jose naging 2. So, masasabi natin na wala pagkapangalan kay Reuben, ibinigay kay Jose dahil 2 beses ang kanyang mana sa kanyang mga kapatid. So, ano nangyari? Naging 13. Si Levi, na kailang gawain ay sa paglilingkod sa kapisanan, sa tabernacle ng kapisanan, o sa tent tabernacle of meeting, wala silang lupain. So, 13, 12 may lupain niya, si Levi wala. So, ang ikapo, kailan pinakamana, yun na siya Numbers chapter 18. So, ito may kaugnayan makikita natin. So, 53, ang 7 taon ng kasaganaan na sa lupain ng Egypto ay natapos. Lang ang 7 taon ng taggutom ay nagpasumal dumating. Ayon sa sinabi ni Jose, nagkagutom sa lahat ng lupain, subalit ang buong lupain ng Egypto ay may pagkain dahil meron silang iniimba. Nang sa buong lupain ng Egypto ay nagutom, ang taong bayan ay humingi ng pagkain sa Paro. Kahit sinabi ng Paro sa lahat ng taga-Egypto, pumunta kayo kay Jose at kanyang sasabihin sa iyo ang iyong gawain. Dahil yung ikalimang bahagi na kinuha nila bilang sa harvest sa loob ng 7 taong kasaganaan ay parang waste. So ito yung pag-aari ng Paro. Iya mga taggutom ay lumagalap sa buong lupain, binuksan ni Jose ang lahat ng kamalig at ipinagbili sa mga Egyptyo. Sapagkat matindi ang taggutom sa lupain ng Egypto, hindi lamang naligtas ni Jose ang lupain sa taggutom, nagkaroon pa ng ganansya ang Pharaoh sapagkat ipinagbili yung mga kamalig sa mga taga-Egypto. Verse 57, bukod dito, lahat ng taga-ibang lupain ay dumating upang bumili ng trigo kay Jose sapagkat matindi ang taggutom sa buong lupain. So ito makikita ninyo na hindi lamang na naligtas ni Jose ang Egypto sa taggutom. Nagkaroon pa ng pananalapi ang lupain ng Egypto. Siya bumili sa kanila eh. Pati yung taga-Egypto bumili sa kanila. Later on, makikita natin nung talagang wala nang pambili yung taga-Egypto, ipinagbili nilang lupain nila sa Paro. Kung mapapasin nyo, kumbaga, lalo pang naging mabango si Jose sa Paro. Ito iniyahanda sa ganung paraan dahil later on, magiging madali kay Jose na sabihin kay Paro ng aking ama at ng aking mga kapatid, lilipat na sa ating lupain. At hindi ito magiging Paro. Bakit siya tatanggi? Sapagkat ang tao ito na kanyang pinagkakatiwalaan, hindi lamang naligtas niya ang kaharian ng Egypto, na ito'y, siyempre, ito ang credit doon na hindi kayo siya kundi sa Paro. At hindi lamang yon, nagbigay pa ng kayamanan si Jose sa Paro dahil pinagbili ang lahat ng trigo doon sa mga nagugutom sa lupain ng Egypto at sa labas ng lupain ng Egypto. Dito po sa verse 57, ito nabalitaan later on, yung susunod kabanata, ito nabalitaan ni Jacob
sa mga taong pumunta sa Egypto at nakabili ng pagkain. Kaya ngayon sila ay pupunta sa Egypto kung bumili ng pagkain. Ang mga susunod na kabanata, katulad ng pagkikita ni Esau at Jacob, ito po ay mga madamdaming tagpo na muling pagkikita ng 10 kapatid na pinagbili ang isang kapatid na ngayon ay siyang pangalawang makapangyarihan sa lupain ng Egypto. At dito rin po natin makikita ang kahulugan ng pagmamahal sa kapatid. At dito rin natin makikita ang kahulugan ng pagpapatawad. Siya pinatawad ni Jose ang kanyang mga kapatid. Bagamat masama ang ginawa nila sa kanya, at ipinaliwanag ni Jose ang kadahilanan bakit nauna siya sa lupain ng Egypto. So ito, hindi pa natin napapansin dito. Ito na yung unti-unting pagtupad ng Diyos sa kanyang plano. Ano lumilitaw dito? So inihahanda na niya ang bansang Israel dahil sila ilalago sa lupain ng Egypto. At siyempre dahil hindi sila taga-Egypto, sila yung taga-lupain ng Canaan, yung lupain na pinangako, aalisin sila ng Diyos sa lupain ng pangako, lupain ng Egypto, at dadali sa lupain pinangako. So unti-unti nakikita natin yan. Though yung Genesis, hindi lang kwento yan. Nakikita na natin sa ating kaisipan ang pagtupad ng plano ng Diyos hanggang sa takdang panahon ng ating Panginoon na nagkatawang tao at pumunta sa lupa at namatay sa krus at niligtas tayo. So yan ang unity ng Biblia. Ang pinakatali na nag-uunay sa buong Biblia ay ang ating Panginoon. The theme of the Bible is the redemption of God through Christ. The redemption of man by God through Christ. Yan ang tema ng Biblia. Wala namang Kristo yan. Oo nga, wala. Pero makikita na natin ang paghahanda ng pagdating ng ating Panginoon ayon po sa laman. Kaya magandang, kahit sa isaya lang ka natin, magandang makita natin. Upang makintal sa ating kaisipan, kung itong plano ng Diyos, na pinlano pa niya mula pa ng bago lalagay siyang libutan, ay ginawa ng Diyos. So mapapatunayan natin na ang Diyos hindi nagsisinungaling. Kapag ito'y kanyang pinlano, ito'y kanyang gagawin. Sa atin, makikintal ang kaisipan na tayo pinangako ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa langit. Totoo ba yun? Oo. Dahil nakita natin sa buong banal na kasulatan na kapag ito'y sinabi ng Diyos, ito'y kanyang gagawin. So, hindi siya nagsisinungaling. Kaya nga, hindi tayo magtataka sa Romans chapter 15, ito sabi rito ni Apostle Paul. Bakit kailangan pa nating pag-aralan ng Old Testament? Kailangan. Hindi dahil sa nasa ilalim tayo ng Old Testament. Pero maraming bagay ang ating matututunan sa Old Testament. Lalo natin makikilala kung sino ang Diyos. Akala ko noong unang panahon, nung ako ay wala pang alam sa Biblia at kausap ko yung tatay ko, sabi ng tatay ko, ang Diyos sa Old Testament, pabaksik ka niya. Pero ang Diyos sa Bagong Tipan, hindi. Sabi ko, wala pa ako alam nun eh. Pero ngayon, alam ko mali tatay ko. Bakit? Yung Diyos sa Old Testament, siya pa rin ang Diyos sa Bagong Tipan. Walang pagkakaiba. Walang pagkakaiba sa karakter. Walang pagkakaiba sa pagkalinga sa kanyang bayan. Walang pagkakaiba sa pagpapatawad niya. Walang pagkakaiba. Ang Diyos sa Old Testament siya rin ang Diyos sa Bagong Tipan. Dito po, Romans 15, ano po? Verse 4, for whatever things were written before were written for our learning. Ano ba yung naisulat ng unang panahon? Old Testament. That we, through the patience and comfort of the Scriptures, might have hope. Yung sinasabi Scriptures dito, hindi yung Bagong Tipan, kundi yung Old Testament. So pag pinag-aralan natin ng Old Testament, lalo pang matitingkad yung pag-aasang nasa atin. Dahil kung tinupad ng Diyos ang lahat ng pinangako niya sa Old Testament, tutuparin niya ang pangako niya sa atin ngayon. Kaya kung tayo po ay nagbabasa sa Old Testament at sa kasalukuyan, halimbawa, kinasa kapagatihan, alam matututunan mo na ang tao sa Old Testament na tao ng Diyos, ito yung kanyang pinatubayan at kanyang niligtas. Kaya din tayo ngayon. At makikita natin, sino man nagkasala sa Old Testament, pinusahan ng Diyos. Ganoon din tayo ngayon. May panahon ng pagpaparos ng Diyos.
Yung mga tao naging mabuti at sumunod sa ipinagpala ng Diyos, ganyan din tayo ngayon. Tayo pagpapalain spiritually. So yun ang mahiibig sabihin. Si Timothy, bakit siya naniwala sa ating Panginoon? Sapagkat tinuro sa kanyang Old Testament ng kanyang lola at ng kanyang nanay. At yung ipinangalan ng Ebanghelyo, ito yung katuparan ng Old Testament. So naniwala siya kagad. Totoo po, kahit hindi natin alam ang Old Testament, pwede tayo maligtas. Kahit bagong tipan lang alam mo. Pero lalo pa natin maunawaan ang bagong tipan kung alam natin ang Old Testament. So yun ang kahalagaan ng lumang tipan. Hindi dahil sa tayo nasa ilalim nito, kundi dahil sa mga pangyayari na nakatala doon ay lalong tutulong sa atin para lalong mapatingkad ang ating pananampalataya sa tunay na Diyos. Wala po tayong mga tanong. Ngayon sa lukuyan, okay lang po yan mga kapatid. Dito po, si Aaron Dasilo. Gandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Si Samuel Graneta. Good evening, brethren. God bless everyone. Kay Serrano, good evening po. Good evening po yan. Maricel Sanchez Atibagos, good evening po sa lahat. Oljan Ocampo, good evening po. Leonita Torrelisa na ibang gabi, kada kayo kabsat, magandang gabi sa inyo mga kapatid. John Bautista, agdengdengeg, agbubuya, agbuybuya. Hirap ng Ilocano eh. No? Agdengdengeg, yun ang pronunciation niya eh. Agdengdengeg, agbubuya. Siya nakikinig at nanonood kahit inuhula ko lang sa plagay ko yun ang ibig sabihin. Rico L. Macalunas, watching from Marilog Church of Christ, Davao City. Malaya po. Julie Divine Albano Notarte, watching from Taclobo, Libertad, Kapatian Island, Garden City of Samal, Philippines. Medyo nagbiyahe si Brother Julie. Nakarating na rin po ako dyan sa Island Garden City of Samal. Jojo Campo, good evening po. Dante P. Florescan, good evening po. Edna Delfina Villamayor, good evening po sa lahat, listening po. Rebelio Laino Talaogon, good evening po. Zenny Luciano, good evening po. Brother Lordy, pati sa mga nakikinig, God bless po. Consuelo Constellion, good evening everyone from Sarangani Province. Kalalawigan po ni Manny Pacquiao. Ruforth, good evening po. Robin Romero, good evening po. Listening. Tom Jr. Pinantao, watching from home. Brother with my family, God bless. Salamat po. John Bautista, maraming tanong sa kabila. Sa kabila, dito wala. Dida Ordanisa Villamin. Mas mayong gabi sa tanan. Ibig sabihin niya kabila, sa kasalukuyan po kasi, mayroong discussion sa 90 stickers, Houston Top Group ng mga kapatid. May isang idinagdag namin doon temporarily na may ibang paniniwala sa pagka-Diyos. Kaya maraming, ako po ilumisa na doon kasi nga, mayroon tayong pag-aaral sa gabing ito. So wala na pong tanong. Ito po. Maraming salamat mga kapatid. Sana bukas din po ay tayo ay magsama-sama muli sa ating pag-aaral po sa Genesis chapter 42 na po yun. Po. So, ito po yung pagpunta ng mga kapatid ni Jose sa lupay ng Egypto para bumili ng pagkain at hindi sila mamatay. Po. Maraming salamat po sa inyong patience sa ating pag-aaral. Minsan itong ganitong pag-aaral na talagang yung makikinig yung interesado lang. Kasi iba gusto na exciting na pag-aaral. Pero lahat ng bagay ng Biblia ay exciting. Dapat nakikita natin ang kalooban po ng Diyos. So tayo po ay manalangin. Amang banal, sana po ibigyan mo kami ng bukas ng kaisipan upang tanggapin lamang namin ang iyong mga bagay na sinasabi sa Biblia at hindi makakahaka ng aming mga kaisipan. At naway sa pamagitan ng liwanag ng iyong salita, kami ay mamuhay ay sa inyong kalooban upang kami ay maligtas sa pagdating po ng aming Panginoon ay tanggapin namin ang iyong pangakong buhay na walang hanggan. Patawarin niyo kami sa iyong mga pagkakasala at naway patubayan po yung mga kapatid na nasa karamdaman at nasa kapigatihan at mga suliranin. Sana sila pa rin manatiling sa pananampalataya sa inyo, Diyos.
Ingatan po niyo kami at sana kayo mag-ingat din naman sa iyong mga sarili sa pandemyang ito. Ang mga bagay tayo may ining, takilang pa ng Kristo. Amen. So wala na po tayong tanong. Bukas po, kita-kita tayo muli. Ano po? Doon po sa susunod na kabanata, chapter 43. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Stay safe.